Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang mga tagpo na ito ay kuha noon sa isang hotel sa Makati taong 2003. Makikita ang maraming mga nakasuot na uniforme ng sundalo kabilang na si Noy Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Katabi niya noon ang ilang pang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ang nasa mahigit kumulang 300 junior officer ng AFP. Ang mga ito ay hindi mga ordinaryong sundalo na karaniwang iniisip ng ilan. Dahil makikita sa kanilang kaliwang bisig at braso ang isang tila benda o armband na halos silang lahat ay meron. Pamilyar ang simbolong ito dahil sumasagi-sag ito ng katipunan subalit ibang klase ng mga katipunerong mga ito. Sila ang grupo na tinatawag noong Magdalo Group. Binubuo sila ng mga sundalong tumiwalag sa AFP o Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At ang kanilang pinakapangunahing misyon kung bakit sila tumiwalag ay upang ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ng Noy Pangulo ng Pilipinas na si Gloria Macapagal-Arroyo. Muli pa itong naulit makaraan ng 4 na taon nang okupuhin nila ang Peninsula Manila Hotel na humantong sa matinding girian sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at sa grupo ni Antonio Trillanes. Pero bakit nga ba ito humantong sa mga ito? Napakaganda ng mga plano at binitawang mga pangako noon ni Joseph Estrada sa korupsyon nang manumpa siya bilang ika-13 Pangulo ng Pilipinas. Subalit 2 taon pa lamang ang kanyang panunungkulan, parang bombang sumabog ang mga ibinunyag ng kanyang matalik na kaibigan na noon ay Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. Kumalat na rin ang mga anomalyang hinggil sa kanyang hilig sa babae, paglalasing, pagsusugal at pagbili ng mga mamahaling mga ari-arian. Kinumpirma ni Singson na kumukubra sa Estrada ng milyong-milyon sa weteng kada buwan, bukod pa sa 170 million pesos mula naman sa tabako. Nobyembre 13 na impeach ng Kamara si Joseph Estrada subalit natigil ito. Enero 16 matapos mag-walk out ang prosekusyon nang hindi payagang buksan ito sa pangalawang pagkakataon upang mas madiin ng Pangulo. Nang gabi ding iyon, nagtipon at nagprotestang mga kontra-erap sa EDSA Shrine at dito naganap at nangyari ang EDSA 2. Lahat ay nais mabitiw si Estrada sa pwesto. Nagatras din ng suporta ang pulisya at militar. Enero 20, nanumpa bilang pinakabagong Pangulo si Gloria Macapagal-Arroyo na noon ay Vice-Presidente ng bansa. Sinugod ng taong bayan ng Malacanang upang hindi na magkaroon ng karahasan. Nilisan na lamang ni Erap Estrada ang palasyo ng Abril ng taong din na iyon. Inaresto si Erap Estrada at ang kanyang anak na si Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong. Umalma ang mga sumusuporta kay Erap. Mayo 1, sumugod sila sa EDSA Shrine. Si Gloria Arroyo naman ang pinabababa sa kanyang pwesto. Subalit naging marahasang tinagurian nilang EDSA 3 na umabot hanggang sa Malacanang. Pinag-initan din ng mga tawang media. Pinuntirya din nila ang sakyan ng news team ng TV Patrol. Pero sa araw din iyon ay natapos ang pag-aaklas. 6 na kataong namatay at umabot sa 100 ang mga nasugatan at nasaktan. Samantala, sa pagluklok ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas, binaboy din ng mga isyu at kontrobersiya ang kanyang administrasyon na siya din mismo ang pasimuno. Marami ang nananawagan noon na pababain na sa pwesto si PGMA at isa na nga sa kanila ay ang mapangahas na si Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Giit nito, malawakang korupsyon umano ang nagaganap sa pamahalaan at hindi nabibigyan ng sapat na pondo ang AFP. Noong 27 ng Hulyo 2003, higit sa 300 mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangunguna ni na Army Captain Gerardo Gambala at Noy Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV ang nagtungo sa Oakwood Premier sa Makati City upang idaing ang kanilang problema sa administrasyong militar at hilingin ang pagbaba sa pwesto ng ilang opisyal ng pamahalaan. Ang kaganapang ito ay binansagang Oakwood Mutiny. 323 mga junior officers at mula sa elite units ng Philippine Army Scout Rangers at Special Warfare Group o SWAG ng Philippine Navy ang nagtungo sa Oakwood Premier Apartments Ayala Center sa Makati City upang idaing ang kanilang reklamo sa militar.
Ang grupong ito ay nakilala bilang Magdalo Group. Pinangunahan ito ni Navy Lieutenant Antonio Trillanes IV, Army Captain Gerardo Gambala, Army Captain Milo Maestro Campo, Navy Lieutenant James Layug at Marine Captain Gary Alejano. Ayon sa Magdalo, lantaran ng di umano ang katiwalian at korupsyon sa AFP. Nagkaroon din di umano ng pagbebenta ng mga armas sa mga itinuturing na kaaway ng Estado. Dagdag pa nila, ang naganap na pambobomba sa Davao City noon ay iniutos ni AFP Chief of Intelligence Service Brigadier General Victor Corpus upang makakuha ng military assistance mula sa Amerika. Ipinanawagan ng grupo ang pagbibitiw ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Noy Defense Secretary Angelo Reyes, Noy PNP Director General Hermogenes Ebdane at Victor Corpus. Agad na nagdeklara ng state of rebellion si Pangulong Arroyo ng parehong araw sa bisa ng Proclamation No. 427 na nagtagal hanggang August 11, 2003. Kanya ring inatasan ng AFP at PNP na supili ng nagaganap na rebelyon. For this reason, I am giving you up to 5 o'clock this afternoon to stand down, surrender down your weapons, and return to barracks. Kami nasa tama. They should be, we're not the crooks. We're not the bad guys here. Nagtagal ang pamamalagi ng Magdalo Group sa Oakwood sa loob ng halos 20 oras hanggang sa ito'y tuluyang magwakas nang makipagnegosasyon ng Magdalo sa pamahalaan. Sa kabila nito, ginigilit ni Trillanes na hindi kudita ang kanilang ginawa. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against this government and against the chain of command of the armed forces of the Philippines. Natapos ito ng walang dumanak na dugo at karahasan. The crisis in Makati is over. Matapos ang insidente, binuo ni Arroyo ang isang fact-finding commission na siyang magsasagawa sa investigasyon sa naganap na Oakwood Mutiny. Pinangunahan ng komisyon ni retired Supreme Court Justice Florentino Feliciano. Sa ulat na inilabas ng komisyon noong October 2003, lumabas na ang naganap na mutiny ay planado upang agawin ng gobyerno. Lumalabas din sa investigasyon na tunay ang ilan sa mga hinaing ng mga sundalo at kinakailangan ng modernisasyon sa militar. Noong taong 2007, nang mahalal si Trillanes bilang senador sa kabila ng kaniyang pagkakakulong, nag-walkout sa trial proceeding sa Makati Regional Trial Court si Trillanes kasama sina Brigadier General Danilo Lim at ilang sundalong Magdalo at muling nagsagawa ng kudita sa Manila Peninsula Hotel. Ito ang ikalawang pagtatangka ni Trillanes na pabagsakin ng Administrasyong Arroyo. Puwersahan nilang pinasok ang naturang hotel upang maokupa nila ito. Naglunsad ng operasyon ng kapulisan at militar. Pinasok nila ang kanilang armored personnel carrier at binangga ang glass door sa lobby ng hotel. Pinaulan na nila ng tear gas ang loob ng hotel kahit pa naroon ang mga mamahayag at ang mga media mula sa iba't ibang mga estasyon. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa nangyaring insidente. Agad din na sumuko si Trillanes matapos ang 7 oras at kalaunay sinampahan ng kasong rebelyon at ikinulong. Sa kabilang banda, ginawaran naman ng pardon ni Arroyo sina Gambala at Maestro Campo noong May 2008 matapos ang halos 5 taong pagkakakulong matapos ang kanilang pag-amin sa pagkakasala. Tuluyang nakalayas Trillanes noong December 2010 matapos ang 7 taong pagkakakulong at gawaran ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III ng amnestiya sa bisa ng Proclamation No. 75. Muling nahalal bilang senador si Trillanes noong May 2013. Isang mabilis lamang pong trivia. Alam nyo ba na ang mga taong dumalo noon sa Tejeros Convention ay mga magdiwang at hindi Magdalo? Ang alam ng marami, ang Tejeros Convention na naganap noong taong 1987 ay dinaluhan ng mas marami mga miyembro ng Magdalo na isang paksyong pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo na humantong sa pagkakahalal nito bilang Pangulo. Subalit ang katotohanan pala, karamihan pala ng mga taong dumalo noon sa naturang pagtitipon ay pawang mga miyembro ng Magdiwang, isang paksyon naman na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Sa katunayan, karamihan sa mga nahalal na may posisyon noon sa bagong gobyerno ay mula sa paksyon ng Magdiwang, gaya na lamang ni Mariano Trias, Artemio Ricarte at marami pang iba. Hamak ding mas malaki ang puwersang militar ng Magdiwang kung ikukumpara sa Magdalo, gayon din pagdating sa teritoryo at nasasakupan. Kung bakit at paanong hindi si Bonifacio ang nahalal na bagong pangulo noon ay isa pa ring malaking palaisipan hanggang sa ngayon.